Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Ang araw na nagsimula sa biyaya ay nauwi sa isa na namang madugong kabanata. Ang mundo ng Batang Quiapo, nilamon ng karahasan, paghihiganti, at walang katapusang dalamhati. Wala nang ligtas, wala nang inosente. Bawat pasya, gaano man kaliit, ay may kapalit na dugo, luha, at wasak na pamilya. Gumuho ang mundo ni Rigor nang makita ang malamig na bangkay ni Santino. Sa malamig na hangin, mahigpit niyang niyakap ang anak, umaasang may kahit kaunting tugon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang tinig. Paulit-ulit niyang itinatanong, bakit siya umalis? Bakit, sa kabila ng kapangyarihan, hindi niya naprotektahan ang anak? Walang sagot. Pinagtawanan siya ng katahimikan. At sa kawalan, sumabog ang kanyang sigaw, pagsisisi, pagkatalo, at walang hanggang dalamhati. Sa kanyang isip, iisang mukha lamang ang lumitaw. Si Tanggol, ang demonyong sumira sa kanyang pamilya. Ngunit si Tanggol ay hindi rin nakatagpo ng kapayapaan. Ang balita ng pagkamatay ni Santino ay muling nagpasiklab ng apoy sa kanyang dibdib. Sa harap ng kanyang mga kasama, idineklara niya, hindi siya titigil. Hindi na sapat ang pagtatago. Kailangan niyang harapin si Rigor. Ang kanyang panata ay may iisang layunin, tapusin ang taong pinaniniwalaan niyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sa libing ni Santino, lalo pang bumigat ang hangin. Nakapako ang mga mata ni Nanang Ares at Tindeng sa dalamhati. Hindi na napigilan ni Tindeng ang sarili. Siya'y nagbintang kay Rigor sa pagkamatay ng kanyang apo. Bawat salita ay parang patalim na tumusok sa puso ni Rigor. At nang diretsong magsalita si Maritz, tinawag siyang isang bigong ama, lalo pang lumalim ang hidwaan. Namula si Rigor sa galit. Tumangging tanggapin ang sisi, itinapon niya ito kay Maritz. Sa sobrang emosyon, hinugot niya ang baril at itinutok sa kanya. Sandaling tumigil ang oras. Lahat ay napahinto. Nakakatakot ang katahimikan, para bang may panibagong trahedyang isisilang. Samantala, sinamantala ni Miguelito ang pagtataksil ni Ben. Agad siyang sumugod kasama ang pulisya sa bahay na pinagtataguan ni Tanggol. Pagdating, sumigaw siya, wala nang takas. Walang pag-aalinlangan, inutusan niyang paputukan ang bahay. Nagulat si Tanggol, paano nila nalaman ang kanilang lokasyon? Sa gitna ng unos ng bala, sumigaw si Ramon na dumapa ang lahat. Umuga ang hangin sa putukan, at sa kaguluhan, isa na namang trahedya ang sumiklab. Ang asawa ni Ben, puno ng pangamba, ay naghanap sa kanyang asawa. Ngunit bago pa siya makarating, binaril siya ng mga tauhan ni Miguelito. Tumigil ang mundo ni Ben. Puno ng galit at pagsisisi, itinaas niya ang kanyang baril at inamin na ang pagtitiwala sa mga gerero ang pinakamalaking pagkakamali niya. Ngunit sa digmaan, walang awa, walang pag-aalinlangan, binaril siya ni Miguelito at natapos ang kanyang pagtataksil. Sa matinding labanan, nalagay sa panganib sina Bulldog at Thanos. Ang kanilang sigaw at sakit ay lalo pang nagpasiklab kay Tanggol. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kasama ang kanyang ama, buong tapang silang lumaban sa mga kaaway. Bawat putok, bawat suntok, bawat hampas ay patunay ng kanilang paninindigan na mabuhay at protektahan ang isa't isa. Unti-unti nilang nalupig ang mga tauhan ni Miguelito, at si Miguelito mismo ay nakitang tumatakas. Takot at desperado, gumuho ang kanyang puwersa. Ngunit hindi tumigil si Tanggol. Hinabol niya si Miguelito. Nagsimula ang walang habas na pagtugis. Galit, panganib, wala ng pag-urong. Sa isip ni Tanggol, hindi sapat ang karaniwang tagumpay. Kailangan magdusa si Miguelito sa pinakamabigat na kaparusahan, sapagkat iyon lamang ang tunay na hustisya, ang makakapawi sa sakit ng mga nawalang buhay at wasak na pamilya.
Bago pa man tuluyang humupa ang alingawngaw ng putukan, nagbago ang hangin. Sa bawat sulok ng Maynila, may mga mata, tenga, at pusong naghihintay sa susunod na pagbagsak. Ang gabing iyon ay hindi nagtapos sa putukan. Nagsimula ito ng mas malalim na digmaan. Habang tumatakas si Miguelito, unti-unting lumusob ang takot na matagal na niyang iniiwasan. Hindi na ito karaniwang misyon, hindi na kontroladong laban. Dumudulas na ang kanyang kapangyarihan. Sa likod niya, umuugong ang sigaw ng kanyang mga tauhan, ang pagbagsak ng mga katawan, at ang walang tigil na putukan na humahabol sa bawat hakbang. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Miguelito, hindi na siya ang mangangaso kundi ang hinahabol. Hindi tumigil si Tanggol. Sa kanyang mga mata ay walang pagod, walang takot, tanging galit at paninindigan. Sa bawat hakbang, bumabalik ang mga mukha ng mga nawala, ang kanilang sigaw, ang kanilang mga pangakong nabigo. Hindi na ito laban lamang para sa kanya. Ito na ang laban ng lahat ng taong winasak ng bulok na sistema. Katabi niya si Ramon, bagaman bakas ang bigat ng edad at sugat. Gayunpaman, pilit niyang sinasabayan ang anak, sapagkat alam niya, ang labang ito ang magtatakda ng kapalaran ng kanyang anak. Sa pagitan nila, walang salita, tanging mga titig at panata na magpatuloy ng magkasama. Sa libing ni Santino, nakatayo si Rigor na may hawak na baril. Nanginginig ang kanyang pagkakahawak, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit na pilit niyang pinipigil. Halos hindi maitaas ni Maritz ang kanyang mga mata. Ang bawat salita niya ay umuukit sa isip ni Rigor. Alam niya, nabigo siya. Alam niyang siya ang may kasalanan. Ngunit mas nakakatakot ang katotohanan na unti-unti na niyang nawawala ang sarili. Lumapit si Nanang Ares, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Sa malumanay na tinig, sinabi niya, sapat na ang dugo, sapat na ang patayan. Ngunit para kay Rigor, huli na ang lahat. Gumuho na ang mundong minsan niyang hawak. Wala na si Santino, ang anak na pinag-alayan niya ng lahat. At sa kamatayan ni Santino, tila isang bahagi ng kanyang pagkatao ang namatay na rin. Sa labas ng libing, nagsimulang magtipon ang mga tao. Bulungan, hinala, paulit-ulit na binabanggit ang mga pangalan. Tanggol, Rigor, Miguelito. Mga pangalang dati binibigkas lamang ng palihim, ngayoy lantad na pinag-uusapan. Unti-unting lumilitaw ang matagal ng kinimkim na galit. Samantala, habang papalapit si Tanggol kay Miguelito, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Hanggang saan niya dadalhin ang laban na ito? Hanggang saan siya magsasakripisyo bago siya mismo maging katulad ng mga taong kinamumuhian niya? Ngunit bawat sandali, nilalamon ng galit ang kanyang pagdududa. Wala nang balikan. Madilim ang landas na kanyang pinili, at alam niyang baka wala ng pag-uwi. Sa isang madilim na eskinita, huminto si Miguelito. Sa likod ng kanyang takot ay lumalalim ang kawalan ng pag-asa. Mahigpit niyang hinawakan ang baril, handang paputukan ang kahit anong anino. Ngunit mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa putukan. Isang hakbang, dalawa. Bigla niyang narinig ang tinig na matagal na niyang kinatatakutan. Mababa, kalmado, ngunit mabigat sa banta. At sa dilim na iyon, muling nagharap ang dalawang mundo, ang banggaan na matagal nang nakatakda. Samantala, sumabog ang puso ni Rosel sa isang tanong na tumusok sa kanyang kaluluwa. Sino ang dumukot kay Tyron? At bakit may mga taong kayang saktan ang kanyang anak? Sa isang iglap, gumuho ang mundong itinayo niya. Nakatayo sa harap ng tao, bawat salita niya ay puno ng takot at pagkalito. Hindi iyon simpleng pagbati, kundi sigaw ng isang ina. Isang desperadong pagtatangkang maunawaan ang bangungot na biglang bumagsak sa buhay ng kanyang anak. Nanginginig ang tinig ni Rosel. Sa likod ng bawat pangungusap ay nakabitin ng tanong na hindi niya masagot. Sino ang nasa likod nito?
at hanggang saan sila handang lumaban para kay Tyron. Sa pagbabalik tanaw, isang katotohanan ang lumitaw. Nagkamali siya. Pinagsisisihan niyang hindi niya sinabi kay Tyron ang totoo. Kung sino ang tunay na ama nito at bakit niya itinago ang lihim ng matagal. Sa bawat alaala ng inosenteng mga mata ni Tyron at nang walang hanggang tiwala nito sa kanyang ina, lalo siyang nilalamon ng konsensya. Pakiramdam niya, marahil ang trahedyang ito ay bunga ng kanyang mga lihim. Sa kanyang dalamhati, nasa tabi niya si Chris. Kalmado, matatag. Hindi siya sumigaw, hindi nagmadali. Dahan-dahan niyang inalo si Rosel. Sinabi niya, "Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginusto ito. Maraming bagay ang basta na lamang nangyayari, mga pangyayaring wala sa kontrol ng tao. Ngunit gaano man kabait ang kanyang mga salita, hindi gumaan ang bigat sa dibdib ni Rosel. Malabo ang lahat. Sino nga ba ang dumukot kay Tyron? At bakit tila may mas malalim na dahilan sa likod ng krimen?" Pagkatapos, ibinunyag ni Chris ang matagal na niyang hinala. Halos pabulong niyang binanggit ang isang pangalan, Darius. Sa kanyang pananaw, si Darius ang maaaring nasa likod ng pagkawala ni Tyron, lalo na dahil sa kayamanang iniwan ni Madam Asinta para sa bata. Isang pamana na dapat sana'y magpoprotekta sa kinabukasan ni Tyron, ngunit marahil siya rin ang naging target. Ipinaliwanag ni Chris na maaaring motibo ni Darius ang tuluyang alisin si Tyron, upang ang yaman ni Madam Asinta ay tuluyang mapasakan niya. Parang dinagukan ng mabigat na bato ang dibdib ni Rosel. Napipi siya sa sandali. Mahirap tanggapin na may taong kayang maging ganoon kalupit. Saktan ang inosenteng bata para sa pera. Ngunit habang dahan-dahang inilalatag ni Chris ang mga detalye, unti-unting nilamon si Rosel ng lamig ng katotohanan. Lalong naging kahina-hinala ang katahimikan ni Darius, lalo na't hindi niya kailanman malinaw na sinabi kung sino ang tumawag sa kanya at nagbigay ng lokasyon kung saan di umano matatagpuan si Tyron. Hindi alam ni Rosel na sa isip ni Darius ay may mas madilim pang plano. Sa likod ng kanyang katahimikan ay nakatago ang isang sabwatan upang tuluyang burahin si Tyron sa mundo. Si Tyron. Nakipagkasundo siya ng palihim kay Melania, bunga ng takot at kasakiman. Lunod sa utang si Darius, bawat araw ay nabubuhay sa pangambang mawawala ang lahat. Para sa kanya, si Tyron ay hadlang at ang yaman ni Madam Asinta ang tanging daan tungo sa kalayaan. Kaya't minadali niya ang kanyang plano, handang isakripisyo ang buhay ng inosenteng bata. Sa mabagal na paglayo ng sasakyan ni Chris, mula sa lugar kung saan muntik nang magwakas ang buhay ni Tyron, bumalot ang mabigat na katahimikan. Walang salitang kailangan. Sapat na ang bawat paghinga. Sa likod, nakasandal si Tyron sa malamig na salamin, nakapikit, pilit pinapakalma ang kaguluhan sa kanyang dibdib. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa pagod o sakit, kundi sa takot na ngayon lamang niya tunay na naramdaman. Para sa kanya malinaw, hindi na ito basta bantay at bulong. Ang panganib ay totoo, mabigat, at sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Katabi niya si Angel, tahimik, nakayuko, hindi magawang tumingin kay Tyron. Sa loob niya ay naglalaban ang konsensya at takot. Takot sa mga maaaring humabol sa kanila. Takot sa mga desisyong minsan niyang ginawa, ngayoy bumabalik upang maningil. Sa harap, mahigpit ang pagkakahawak ni Chris sa manibela. Namumukol ang mga ugat sa kanyang kamay. Wala siyang sinasabi, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit at paninindigan. Sa bawat ikot ng gulong, sa bawat segundo, may bagong planong nabubuo sa kanyang isip. Alam niya, hindi pa tapos ang laban. Ang pagliligtas kay Tyron ay simula lamang. Simula ng mas mabigat, mas madugong responsibilidad. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Darius. At kasabay nito,
ang mas madilim na posibilidad na hindi siya nag-iisa sa likod ng lahat. Para kay Chris, hindi na ito tungkol sa dugo o lahi. Ito ay digmaan laban sa kasakiman at kalupitan. At hindi siya uurong. Sa kabilang panig ng lungsod, paikot-ikot si Rosel sa loob ng kanyang bahay. Hawak ang telepono. Tila anumang oras ay maaaring tumunog o manatiling tahimik magpakailanman, winawasak ang kanyang pag-asa. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang bigat ng takot at pagsisisi. Paulit-ulit bumabalik ang tanong. Kung naging mas matapang siya, kung naging mas tapat siya kay Tyron, maiiwasan ba ang lahat ng ito? Sa kanyang alaala, lumilitaw ang maliit na mukha ni Tyron, ang walang takot na ngiti, ang payak na mga pangarap. Ngayon, ang mga alaalay parang matatalas na patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Nang tuluyang tumunog ang telepono at lumabas ang pangalan ni Chris sa screen, tila nawala ang lakas ni Rosel. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang sagutin ito. Ang unang salita ni Chris, ligtas si Tyron. Sa sandaling iyon, gumaan ang dibdib ni Rosel. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ni Chris. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa sila ligtas, sapagkat marami pa ang naghahanap kay Tyron. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Rosel, hindi sapat ang luha, hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan niyang tumindig, kailangan niyang maging matatag, hindi lamang bilang ina, kundi bilang taong handang ipaglaban ang kanyang anak. Samantala, sa opisina ni Via, dumating ang balita. Muling nakatakas si Tyron. Sa matinding galit, ibinagsak niya ang kamay sa mesa. Umuga ang kahoy, ngunit mas nag-alab ang apoy sa kanyang dibdib. Alam niya, kapag nagsalita si Tyron, hindi lamang ang plano ni Darius ang mabubunyag, kundi pati ang kanyang lihim na papel at mga sikreto. Kaya't nag-utos siya ng mas mabagsik na paghahanap. Sino man ang masaktan, sino man ang mahuli, wala siyang pakialam. Para sa kanya, ang mahalaga lamang ay matapos ang problema. Sa isang madilim na sulok, hindi mapakali si Darius. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Nakatitig sa telepono, umaasang may mensahe. Ngunit ang katahimikan ng kanyang mga kasabwat ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Nakakadena sa kanyang leeg ang mga utang. Alam niya, kapag pumalpak ang plano, siya mismo ang matatapos. Ngunit unti-unting pumapasok sa kanyang puso ang takot. Ang takot na sa huli, hindi lamang pera ang mawawala, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Iba si Melania. Siya'y kalmado, malamig, walang bakas ng takot. Sa likod ng kanyang katahimikan ay isang isip na kalkulado. Para sa kanya, laro lamang ng kapangyarihan ang lahat. Alam niyang may mga desisyong hindi na mababawi. Kung kinakailangan, itutulak niya si Darius sa bingit. Ang kanyang katahimikan ang lalong nagiging mapanganib. Samantala, habang papalapit ang sasakyan ni Chris sa ligtas na lugar, lalo pang bumigat ang pagod ni Tyron. Higit pa sa pisikal na sakit ang tanong, bakit may taong gustong kunin ang lahat sa kanya? Bakit nasa panganib ang kanyang buhay? Sa unang pagkakataon, may pagbabagong gumising sa kanyang puso. Hindi na siya basta bata na naghihintay ng tulong mula sa iba. Sa kanyang dibdib ay isinilang ang panata, na balang araw, haharapin niya ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa pagtatapos ng gabing iyon, naging malinaw ang lahat. Naging malinaw. Bawat isa ay nakatayo sa gilid ng pasyang magbabago sa kanilang kapalaran. Si Rosel ay haharap sa kanyang nakatagong katotohanan. Si Chris ay lalaban upang protektahan si Tyron. Sina Darius at Melania ay lalong lulubog sa kasakiman. At si Via ay hindi titigil hanggat hindi natutupad ang kanyang layunin. Muling magtatagpo ang kanilang mga landas, at sa bawat banggaan ay may bagong katotohanang lilitaw. At sa bawat katotohanan, may bagong buhay na malalagay sa panganib.